Bantayan ninyo ang ibong Adarna, at bawat isa sa inyo ay 3 oras na magbabantay, at huwag ninyong hayaang makawala ito. Opo, Ama, masusunod po. Binaglipat ng ilang saglit, sinabihan ni Don Pedro at Don Diego na si Don Juan muna ang magbabantay. Don Juan, ikaw muna ang magbabantay sa ibong Adarna ng buong gabi, at pagkatapos mo ay kami naman ang magbabantay. Sumunod si Don Juan sa utos ni na Don Pedro at Don Diego. Ngunit may masamang balak pala si na Don Pedro at Don Diego. Sa pagising ni Don Juan ay nagulat siya dahil wala na ang ibong Adarna. Lumabas si Don Juan sa kaharian upang hanapin ang ibong Adarna. Hinanap ni na Don Diego at Don Pedro si Don Juan. Sa malayong paglalakbay, nakita rin nila si Don Juan sa kabundukan ng Armenia. May lunas na magagawa kung papayag ka sa pitaya. Sa akin ipagtiwala ang anuman inyong hasa. Kung sa piling mo ay huwag nang balikan ng ating ama, pabayaan ang Berbanya at dito na tayo titira. Ngunit may masamang balak pala ang 2 kapatid ni Don Juan. Sumama si Don Juan sa kaniyang mga kapatid at inakyat ang kabundukan ng Armenia. Sa pagdating niya ay may nakitang balon. Sumunod sa utos si Don Juan at pumunta sa ilalim ng balon. Nang nasa pinakamalalim na ng bahagi ng balon si Don Juan, namangha siya sa napakagandang hardin. Nung tuklasan niyang may nakatagong paraiso sa lupain ng Armenia. Ang palasyo nito ay kumikislap sa yari sa ginto at pilak. Wow! Hindi ko lubos akalain na may gintong palasyo pala na nakatago rito. Nakita rin ni Don Juan si Doña Juana, isang babaeng diyosa sa kagandahan na siya rin hindi makapaniwalang narating ni Don Juan ang pook. Magandang araw, Binibini. Ako si Don Juan, ang prinsipe ng Berbanya. Humihingi ako ng paumanhin sa mapangahas na pagpunta dito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Juana, ang reyna ng Armenia. Kinagagalak kitang makilala. Ako'y nabighani sa iyong kagandahan. Maaari ko bang hingin ang iyong pag-ibig? Makisig at mabait kang prinsipe. Sa tingin ko'y karapat-dapat sa iyo ang pag-ibig ko. Sumamo si Don Juan na tanggapin ng dalaga ang kanyang pag-ibig. Hindi naman ito nasawi dahil inibig din siya ng dalaga. Nagbabala si Don Juana kay Don Juan na ang nagbabantay sa hardin ay isang malupit na higante. Mag-ingat ka, isang malupit na higante ang nakabantay dito. Maya-maya pa ay lumabas ang higante dahil may naamoy daw ito na tao. Laking tuwa ng higante dahil hindi na niya kinakailangang mamundok upang hahanap ng makakain. Nagalit si Don Juan sa higante at hinarap niya ito. Aha, ito pala ang naaamoy ko. Ha ha ha. Sa tiyak mabubusog ako nito. Nung sabi mo, baka ikaw ang katayin gamit itong espada ko. Nagipaglaban ang prinsipe gamit ang kanyang matulis na espada hanggang sa matalo ang higante.
Ayaw umalis ni Doña Juana sa lugar na iyon hanggat di niya kasama ang kanyang bunsong kapatid na si Prinsesa Leonora. Natiwas ito kay Don Juan na iligtas ang kanyang kapatid. Muling nagbigay ng babala si Doña Juana kay Don Juan dahil ang tagapagbantay naman ni Prinsesa Leonora ay serpente na may 7 ulo. Mas mabagsik ito kumpara sa higante dahil kahit tagpasin ng ulo ay muling tutubo at mabubuhay ito. Don Juan, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang aking kapatid na si Prinsesa Leonora. Pakiusap sana na iligtas mo siya, ngunit kailangan mong mag-ingat dahil serpente na may 7 ulo ang nakabantay sa kanya. Matatagpuan ang aking kapatid sa di kalayuang palasyo na may malaking hagdanang ginto. Sige, huwag kang mag-alala. Ililigtas at kasabay nating lalabas ang iyong kapatid na si Prinsesa Leonora. Nakarating na si Don Juan sa kinaroroonan ni Prinsesa Leonora. Nabigla ang prinsesa nang makita si Don Juan. Nabighani naman ang prinsipe sa prinsesa dahil sa labis nitong kagandahan. Minamadaling paalisin ng prinsesa si Don Juan dahil hindi magtatagal ang maaari nang dumating ang serpente. Nagmakaawa si Don Juan kay Prinsesa Leonora na siya ay kupkupin sapagkat tunay na nabihag niya ang puso ng prinsipe. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Narito ako upang iligtas ka. Inutusan ako ng iyong kapatid na si Doña Juana. Umalis ka na. Bilisan mo. Paparating na ang serpente. Hindi mo alam kung gaano kabagsik ito. Patawad, mahal na prinsesa. Pero kabilin-bilin ng iyong kapatid na ikay iligtas. Hindi ako aalis na hindi kakasama sapagkat ang puso ko'y nabihag mo na. Sige, pumasok ka muna sa loob. Dahil sa matatamis na pananalita ni Don Juan ay lumambot ang puso ni Prinsesa Leonora at pinapasok ito sa loob ng palasyo. Isinalaysay ni Don Juan ang mga naging pagdurusa bago marating ang lugar na iyon. Nangako ng tapat na pag-ibig si Don Juan sa prinsesa bagamat magpangamba ang prinsesa sa pagtataksilan ito. Mahal na prinsesa, nais kong ipagtapat sa iyo ang tunay na nararamdaman ng aking puso. Una pa lang kitang makita, ako'y nabighani sa iyong taglay na kagandahan. Ilang sandali pa ay nakaramdam sila ng malakas na pagyanig sa buong paligid. Kasabay ng malakas na pagyanig ay ang gumagapang na ahas paakyat sa hagdanan. Katulad ng pagharap sa higante, ay matapang niya ring hinarap ang serpente na may 7 ulo. Tinagpas niya ang ulo nito, ngunit muli itong tumubo at nabuhay. Nakaramdam man ng pagod, ay hindi nakalimutan ng prinsesa ang manalangin. Muling nanumbalik ang lakas nito at mas naging matapang. Tumagal ng 3 oras ang laban ng dalawa hanggang sa tuluyang napagod ang serpente. Inihagis ni Prinsesa Leonora ang balsamo kay Don Juan upang mapaglagyan ang bawat ulo na matatagpas. Nang makuha ni Don Juan ang pinakahuling ulo, ay hindi na muling tumubo at nagkabuhay. Naiakyat na sa itaas ng balon ang magkakapatid. Nalaman ni Don Pedro ang ginawang pagliligtas ni Don Juan sa 2 prinsesa. Dahilan kung bakit ito mas lalong nainggit sa kapatid, lalo pa at nabighani ito sa kagandahan ni Prinsesa Leonora. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin, Don Juan. Ika'y tunay na magiting at magdirigma. Maraming salamat, Don Juan, sa pinakita mong katapangan.